Ako si Park Ji-hoon, 45 taong gulang, punong guro ng isang sikat na high school sa Gangnam, Seoul. Sa loob ng 20 taon, ibinigay ko ang sarili ko sa edukasyon sa South Korea. Palagi akong naniniwala na kami ang No. 1 sa Asya. Ang aming mga mag-aaral ay gumigising ng 4 a.m., nag-aaral ng tutorial hanggang 10 p.m. at sumasagot ng libu-libong exam para makapasok sa mga nangungunang universidad. Ipinagmamalaki namin na ang mga Koreanong mag-aaral ay nakakuha ng pinakamataas na score sa PISA sa loob ng 3 magkasunod na taon. Ipinagmamalaki namin na ang aming mga mag-aaral ay may disiplina na parang sundalo. Ipinagmamalaki namin na ang South Korea ay naging isang bansang maunlad sa loob lamang ng isang henerasyon. Ngunit sa tuwing dumadaan ako sa klinik ng paaralan, nakikita ko ang mga mag-aaral na nawawalan ng malay dahil sa matinding stress. Sa tuwing nababasa ko ang balita tungkol sa mga batang nagpapakamatay dahil sa mababang marka, sinasabi ko sa sarili ko na ito ang presyo ng tagumpay. Hinding-hindi ko inisip na may mali sa aming sistema hanggang nitong taon. Nag-utos ang Ministry ng Edukasyon ng South Korea sa 300 nangungunang paaralan na magpadala ng delegasyon ng mga guro sa Pilipinas para sa isang linggong pag-aaral. Tumawa ako sa isip ko nang basahin ko ang utos. Pilipinas ang bansa na kilala ko lang sa Boracay, mga jeepney at adobo. Isang bansa na umaawit pa rin ng pambansang awit tuwing umaga na parang nasa Stone Age. Isang bansa kung saan ang mga guro ay mababa ang sweldo ngunit nakangiti araw-araw. Ano ang matututunan namin doon? Sumakay ako ng eroplano na may pakiramdam na parang pinarusahan. Ang aming delegasyon ng 3 dalang ay nakasuot ng pare-parehong suit, nakaupo ng maayos na parang hukbo. Habang lumilipad, binuksan ko ang dokumento ng ministry. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra, Proyekto ng Palitan ng Edukasyon sa Pilipinas, Pag-aaral ng Balanse at Kaligayahan sa Pag-aaral. Bahagya akong ngumiti kaligayahan. Sa mundo ng kompetisyon na ito, ang kaligayahan ay isang karangyaan. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang 5 p.m. Bumaba ako na inaantok at naiinis. Ang init at maalinsangang hangin ay nagpabasa sa suit ko ng pawis sa loob lamang ng 3 minuto. Ang welcome sign ay nakasulat sa malalaking Koreanong letra, Maligayang pagdating, delegasyon ng mga guro mula sa Republika ng Korea. Nagulat ako, pero naisip kong, siguro, mayroon silang ganyan para sa lahat ng bansa. Ang nagpahinto sa akin ay ang tunog ng lupang hinirang na umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Libu-libong pasahero ang tumayo ng tahimik at sabay-sabay. Inilapag ng mga empleyado ng paliparan ang kanilang mga bag, tumayo ng tuwid, kahit ang super ng trolley ng bagahe ay huminto at humarap sa watawat. Lahat ay umawit ng sabay-sabay, ang tinig ay malakas at nagpapayanig sa salamin. Tumayo ako roon, tulala, ang 300 sa amin ay nanigas na parang mga dayuhan. Nakalimutan na namin kung ano ang pakiramdam ng sabay-sabay na pagkanta ng pambansang awit. Sa Korea, ang mga bata namin ay umaawit ng pambansang awit tuwing umaga na parang seremonya ng libing. Walang ngumingiti, walang nagtitinginan. Ngunit dito, nakita ko ang mga ngiti sa mukha ng lahat. Nakita ko ang mga mag-aaral na nakasuot ng uniforme, na nakatayo ng tuwid, ngunit ang mga mata ay nagniningning. Nakita ko ang isang matandang lalaking nagtitinda ng kape, na umaawit ng buong puso. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan ng mahina ang mga tao at nagpatuloy na sa paglakad na parang walang nangyari. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng pinakasimpleng bagay. Habang papunta sa hotel, binuksan ko ang telepono ko para tingnan ang balita sa Korea. Ang unang balita na lumabas ay isang high school student sa Gangnam ang nagpakamatay dahil sa mas mababa sa inaasahang marka sa exam. Agad kong isinara ang telepono. Mabigat ang dibdib ko. Wala akong ideya na ang susunod na 7 araw ay magpapabago sa akin magpakailanman at ang tunog ng pambansang awit na dati kong itinuturing na luma ay magiging tinig na magpapaiyak sa akin ng husto sa buhay ko. Umalis ang bus namin sa Naya ng 7 a.m. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Maynila sa umaga ay mas magulo kaysa sa inakala ko. Ang traffic ay mahaba at mabigat.
Ang mga motorcycle ay nagsisingit na parang isda na lumalangoy ng pasalungat sa agos. Ang mga billboard ay puno ng mga larawan ng mga bayani at mga bulaklak. Bumuntong hininga ako at bumaling sa vice principal na si Kim. Tingnan ninyo, Ginoo, paanong ang isang bansa na may ganitong traffic ay makapagtuturo ng disiplina sa mga bata. Sinuri ko na ang mga pampublikong paaralan dito ay sarado ng 4 na buwan bawat taon. Hindi ba't sobra na iyon? Pumasok ang bus sa isang maliit na kalye, dumaan sa isang palengke sa umaga na puno ng amoy ng sinigang at ingay ng tawaran. Nagkunot ako ng ilong nang hindi sinasadya. Ang lakas ng amoy, tumawa ng mahina si Vice Principal Kim. Siguro sanay na ang mga batang Filipino sa ganitong amoy simula pa ng bata sila. Ibang-iba sa mga bata natin. Dumating kami sa isang high school sa isang probinsiya malapit sa Maynila bago mag 8:30 a.m. Ang karatula sa harap ng paaralan ay nakasulat, Paaralang Pambansa ng Barangka. Ang bakod ay gawa sa karaniwang asul na bakal, walang 40 CCTV camera na parang sa amin. Ang damuhan ay hindi pantay, may mga bakas ng gulong ng bisikleta ng mga batang naglalaro. Umiling ako sa isip ko, anong mayroon sa ganitong paaralan? Ngunit nang huminto ang bus, nanlaki ang mata ko. Halos 3,000 mag-aaral, lalaki at babae ang nakatayo ng maayos sa harap ng field. Lahat ay nakasuot ng malinis na puting polo at dark blue na pantalon. Nakita ko ang mga batang babae na mahaba ang buhok, nakatali ng maayos. Ang mga batang lalaki ay may crew cut, ngunit ang mga mukha ay nakangiti at masaya. Walang naglalaro ng telepono, walang maingay na nag-uusap. Lahat ay nakatayo ng tuwid, nakaharap sa watawat. Ang punong guro, isang lalaking nasa 50s, matangkad, kayumanggi, ay nakangiti ng maluwang at kita ang puting ngipin. Lumapit siya sa akin, nagmano at nagsalita ng malinaw na Ingles. Good morning, Principal Park. Welcome to our school. Nagmano ako bilang paggalang, ngunit nakaramdam ako ng kakaiba. Bakit ba sila laging nagmano o yumuyukod? Eksaktong 8 a.m., tumunog ang bell. Itinaas ng lahat ng mag-aaral ang kanilang mga kamay sa dibdib ng sabay-sabay. Muling umalingaw-ngaw ang lupang hinirang. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa gitna ng 3,000 mag-aaral. Ang tinig nila ay napakalakas na parang niyayakap ako. Nakita ko ang isang batang lalaki na umaawit ng malakas at malinaw, tumutulo ang luha. Nakita ko ang isang batang babae na nagbigay galang sa watawat ng buong puso. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likuran ng mga bata, hinahaplos ang kanilang balikat kasabay ng kanta. Nang matapos ang kanta, pumalakpak ng mahina ang mga bata ng 3 beses at sabay-sabay na binigkas ng malakas ang panatang makabayan. Kinilabutan ako nang hindi ko sinasadya. Ngumiti sa akin ang punong guro. Inaawit ng mga bata namin ang pambansang awit tuwing umaga at gabi, Ginoo. Hinding-hindi sila lumiliban. Automatiko akong nagtanong, hindi ba sila nagsasawa, punong guro? Tumawa ng mahina ang punong guro. Hindi, Ginoo. Ipinagmamalaki ng mga bata namin iyon dahil ang awit na iyon ang nagpapaalala sa kanila na sila ay mga Filipino. Hindi ko maintindihan ang sagot na iyon noon. Pagkatapos, nagsimula ang mga aktibidad sa harap ng watawat. Isang batang lalaki ang namuno sa pagdarasal, malakas at malinaw ang tinig. Ang buong paaralan ay sumabay sa pagdarasal. Napakalakas ng tinig na parang nasa isang concert ako. Bumulong sa akin si Vice Principal Kim. Talaga bang nagdarasal ang mga batang Filipino araw-araw bago mag-aral? Tumango ako. Ngunit sa isip ko, nagsisimula na akong makaramdam ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Pagkatapos, inilibot kami ng punong guro sa paaralan. Ang mga silid-aralan ay walang air conditioner, mabagal ang pag-ikot ng bentilador sa kisame. Ang mga lumang wooden desk at upuan ay may mga gasgas. Ang blackboard ay gumagamit ng totoong chalk, hindi smartboard. Ngumiti ako nang may paghamak sa isip ko. Paanong makakayanan ng ganitong paaralan ang aming sistema? Ngunit ang nagpahinto sa akin ay ang nakita ko sa silid-aralan ng high school. Isang guro ang nagtuturo ng Filipino, ngunit masiglang nagtataas ng kamay ang lahat ng bata para sumagot. Isang batang lalaki ang tumayo at nagbasa ng isang tula ng malakas at buong damdamin. Ang iba pang mga mag-aaral ay pumalakpak sa kanilang kaibigan ng buong init.
Hindi nagagalit ang guro, hindi nagpaparusa, hindi nagbabanta tungkol sa mga marka, ngunit lahat ng bata ay nakatuon sa pag-aaral na parang hinihila ako. Sa panahon ng tanghalian, tumakbo sa amin ang mga bata na nakangiti. Isang batang babae ang nagmano at nagsalita ng Ingles na may Filipino accent. "Hello po, are you from Korea? I really love K-pop." Isa pang batang lalaki ang nagmano at nagsalita ng Koreanong natutunan niya. "Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo." Nagulat ako. Ang mga bata sa pampublikong paaralan sa isang probinsya ay nakakapagsalita ng Korean. Bumaling ako sa punong guro at nagtanong, "Masipag po bang mag-tutorial ang mga bata rito?" Ngumiti ng maluwang ang punong guro. "Nag-tutorial ang mga bata namin pero hindi katulad sa Korea na umaabot ng 2 sapok 3 a.m. Naniniwala kami na dapat may oras ang bata para matulog, maglaro at makasama ang pamilya." Tumawa ako sa isip ko. Iyan ang dahilan kung bakit hinding-hindi matatalo ng mga batang Filipino ang mga bata namin. Ngunit habang pauwi sa hotel, ang imahe ng 3,000 bata na sabay-sabay umaawit ng pambansang awit ay nanatili sa isip ko. Binuksan ko ang telepono ko at tiningnan ang mga larawang kinuha ko. Lahat ng bata ay nakangiti sa larawan, isang tunay na ngiti mula sa puso, hindi ang pilit na ngiti na nakikita ko sa graduation ceremony ng mga Koreanong mag-aaral. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagsimula akong mag-alinlangan na baka mali ang pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Sa ikatlong araw ng biyahe, nagpunta kami sa isang sikat na high school sa Maynila, ang Philippine Science High School. Nabasa ko ang pangalan nito sa mga dokumento ng ministry bilang ang No. 1 pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ngumiti ako nang may paghamak sa isip ko. No. 1 pampublikong paaralan, ngunit hinding-hindi ito maihahalin tulad sa aming mga pribadong paaralan sa Gangnam. Huminto ang bus sa harap ng paaralan ng 7:30 a.m. Ang unang nakita ko ay libu-libong mag-aaral na nakatayo ng maayos sa harap ng watawat, muling umalingamngaw, ang lupang hinirang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanigas na parang sa unang 2 araw. Itinaas ko ang aking kamay bilang paggalang kasama ng mga bata, nang hindi ko namamalayan, napakalakas ng kanta na nanginginig ang dibdib ko. 10,000 tao ang umawit ng sabay-sabay, na parang tunog ng malaking alon. Nakita ko ang isang guro na nakatayo sa likuran, ang mga kamay ay pinag-iisa sa dibdib. Nakita ko ang isang batang lalaki na tumutulo ang luha, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagkanta hanggang matapos. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng bata, "Mabuhay ang Pilipinas, mananatiling matatag," at pumalakpak ng 3 beses. Kinilabutan ako ng paulit-ulit. Ang punong guro ng Philippine Science High School ay isang babae na nasa 50s, matangkad, nakasuot ng tradisyonal na Filipiniana. Nagmano siya at nagsalita ng malinaw na Ingles. "Welcome, distinguished guests from South Korea. Our school is honored to host you." Nagmano ako bilang tugon, ngunit naisip ko sa isip ko na magaling lang siyang magsalita dahil sikat ang paaralan niya. Inilibot niya kami sa paaralan. Napakalaki ng library na napanganga ako. Puno ng libro ang mga shelf hanggang sa kisame. Ang mga bata ay tahimik na nagbabasa, may corner ng comics, corner ng fairy tales, at corner ng banyagang libro. Isang bata ang nagmano at nagtanong sa akin sa Korean, "Principal, what book do you like to read?" Automatiko akong sumagot, "Gusto ko ng history book." Ngumiti ng maluwang ang bata at tumakbo para kunin ang isang history book ng South Korea. Nagulat ako. Nagbabasa ng history book ng South Korea ang mga batang Filipino. Pagkatapos, pumasok kami sa isang aktwal na silid-aralan, physics class ng senior high school. Ang guro ay isang lalaking nasa 30s, nakasuot ng light blue shirt. Hindi siya nakatayo sa harap ng silid-aralan na nagpapaliwanag ng mahabang formula, ngunit hinati niya ang mga bata sa mga grupo para gumawa ng water rocket na proyekto. Ang lahat ng bata ay nagtatawanan, sumisigaw, nag-uusap, ngunit hindi sila sinisigawan ng guro. Ngumiti lang siya at pumunta sa bawat grupo para tumulong. Nakita ko ang rocket ng isang batang babae na umangat nang halos umabot na sa kisame. Ang lahat ay pumalakpak at sumigaw sa tuwa. Itinaas ng guro ang thumbs up at sinabing,
Very good. This group is the winner. Walang nag-aalala tungkol sa exam score, ngunit lahat ay masaya, na parang nasinagan ako ng araw. Sa panahon ng lunch break, inimbitahan kami na kumain kasama ang mga bata. Ang mahabang mesa ay puno ng pagkaing Filipino. Nag-alok sa amin ang mga bata ng sinigang at adobo. Isang batang lalaki ang nagmano at nagsabing, "Principal, try our Bicol Express. It's spicy but you'll love it." Sinubukan ko ang unang kagat. Ang anghang ay nagpatulo sa luha ko, ngunit tumawa ang lahat ng bata at pumalakpak. Bumulong si Vice Principal Kim. Ang gagaling ng mga batang Filipino na ngumiti. Tumango ako. Ngunit nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Noong hapon, mayroong isang espesyal na aktibidad. Naghanda ang paaralan ng cultural exchange para sa aming delegasyon. Ang mga batang Filipino ay nagtanghal ng tinikling. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bambu at musika. Ang mga batang lalaki at babae ay nagpapares at sumasayaw ng tinikling. Nakita ko ang isang matangkad na lalaki na sumasayaw ng maganda. Nakita ko ang isang maliit na babae na nakangiti ng maluwang. Pagkatapos, tumakbo ang mga bata at hinila ang aming mga kamay. "Principal, come dance with us." Hindi ako nakatanggi. Hinila ako ng mga bata sa bilog. Ang kaliwang kamay ko ay hawak ng isang batang lalaki, ang kanan ko ay hawak ng isang batang babae. Tumugtog ang musika. Lahat ay sabay-sabay na naghakbang. Nadapa ako ng maraming beses. Tumawa ang mga bata at inalalayan ako. Walang nangutya, lahat ay nakangiti. Pakiramdam ko ay natutunaw ang puso ko. Noong gabing iyon, pauwi na kami sa hotel. Mahina akong kinausap ni Vice Principal Kim. "Ginoo, naisip ko lang, hinding-hindi ngumiti ng ganyan ang mga bata natin." Nanatili akong tahimik. Sa isip ko, umiikot ang imahe ng 10,000 bata na umaawit ng pambansang awit, ang mga bata na tumatawa sa physics class, ang mga bata na humila sa akin para sumayaw ng tinikling. Noong gabing iyon, binuksan ko ang computer ko at naghanap ng impormasyon tungkol sa Philippine Science High School. Nalaman ko na ang paaralan na ito ay nagpapadala ng higit sa 90% ng mga mag-aaral nito sa mga nangungunang universidad sa Pilipinas bawat taon. Nalaman ko na ang mga bata rito ay nanalo na sa World Robotics Competition ng 3 beses. Nalaman ko na ang mga bata rito ay mas matatas magsalita ng Ingles kaysa sa inakala ko. Isinara ko ang computer at tumitig sa kisame ng matagal. Nagsimula akong matakot. Natakot ako na ang pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay guguho sa harap ng sarili kong mga mata. At hindi ko pa alam na ang susunod na araw ay magiging araw kung saan kailangan naming umiyak ng husto, ako at ang 3 narang guro ng South Korea. Sa ika-4 na araw, naglakbay kami sa isang tunay na rural school na tinatawag na Paaralang Sentral ng San Jose sa isang maliit na bayan sa isang probinsya. Handa na ako na makakita ng isang lumang paaralan, payat na mga bata at mga gurong nakasuot ng slippers. Ngunit lumiko ang bus sa isang dirt road, napakaraming alikabok, kaya kinailangan kong isara ang bintana. Pagdating namin sa paaralan, mas lalo akong naniwala sa aking sariling kaisipan. Isang 2 palapag na wooden school building na may lumang zinc roof. Ang field ay dirt road lang, may goalpost lang ng soccer na gawa sa kawayan. Ang buong paaralan ay mayroon lamang 300 mag-aaral. Bumulong si Vice Principal Kim, ito na ang tunay na paaralang Filipino. Tumango ako. Ngunit nang bumaba ako sa bus, muli akong nagulat. Lahat ng bata sa paaralan ay nakatayo ng maayos sa harap ng watawat, kahit na ang kanilang mga sapatos ay may butas at ang kanilang uniforme ay kupas. Lahat ay nagmano at nagsabing, "Magandang umaga po, mga guro mula sa Korea." Ang tinig nila ay napakalakas na umalis ang mga ibon sa puno ng sampalok sa tabi ng paaralan. Ang punong guro ay isang lalaking nasa 60s, payat ngunit nagniningning ang mga mata. Nagmano siya at nagsalita ng mabagal na Ingles. "Welcome sir, our school is small, but our heart is big." Ngumiti ako ng pilit at naisip sa isip ko. Ang malaking puso ay hindi makakatulong sa mga bata na makapasok sa universidad. Eksaktong 8 a.m., muling umalingaw-ngaw ang lupang hinirang. Sa pagkakataong ito, walang magandang speaker, mayroon lang lumang amplifier na may putol-putol na tunog
ngunit ang 300 bata ay umawit ng napakalakas. Nakita ko ang isang maliit na batang lalaki na tumindig sa dulo ng daliri para makita ang watawat ng mas malinaw. Nakita ko ang isang batang babae na maikli ang buhok na umiiyak habang umaawit. Nakita ko ang guro na nakatayo sa likuran, naglalagay ng kamay sa balikat ng bata kasabay ng kanta. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Patuloy akong maglilingkod sa bayan, sa Diyos at sa kalikasan, at yumuko ng sabay-sabay. Tumayo ako ng tahimik hanggang sa kinalabit ako ni Vice Principal Kim sa braso. Pagkatapos, inilibot kami ng punong guro sa mga silid-aralan. Sa high school class, mayroong 40 bata na nakaupo sa sahig na kahoy, walang bakal na upuan na tulad sa amin. Ngunit lahat ay nakaupo ng tuwid at nakatuon sa pag-aaral. Ang guro ay nagtuturo ng science gamit ang mga improvised na kagamitan, gumagamit ng mga plastic bottle para gumawa ng air-compressed rocket. Ang lahat ng bata ay nagniningning ang mata nang umangat ang rocket sa himpapawid. Hindi sinabi ng guro ang formula, ngunit tinanong niya ang mga bata kung bakit ito lumipad. Nagunahan ang mga bata na sumagot, minsan mali, minsan tama, ngunit ngumiti lang ang guro at sinabing, okay lang na magkamali, subukan mo ulit, anak. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sa Korea, kung mali ang sagot ng bata, agad siyang sisigawan ng guro. Noong hapon, mayroong isang espesyal na aktibidad na halos ikabuwal ko. Naghanda ang mga bata ng isang araw ng science para sa komunidad. Ang mga high school student ay gumawa ng mga robot mula sa recycled trash. Ang isang bata ay gumamit ng lumang circuit board mula sa washing machine para gumawa ng naglalakad na robot. Ang isa pa ay gumamit ng mga plastic bottle para gumawa ng water filter. Nagtanong ako sa isang maliit na batang lalaki, "Saan ka nag-aral ng tutorial at naging napakahusay mo?" Tumawa ang bata at sumagot, "Hindi po ako nag-aral ng tutorial, nag-aral po ako sa mga senior ko at sinubukan ko po." Bumaling ako sa punong guro at nagtanong, "Ilan po bang bata rito ang nakakapasok sa universidad?" Ngumiti ng maluwang ang punong guro. "Noong nakaraang taon, 18 po sa 20 sir. Ang natitira po ay nag-aaral ng vocational course, ngunit lahat po ay may trabaho." Napanganga ako. Isang rural school na mayroon lamang 3D ang bata ang nagpapadala ng 90% sa universidad. Noong gabing iyon bago kami umalis, pinalibutan kami ng mga bata. Isang batang babae ang nag-abot sa akin ng bulaklak, isang marigold, na siya mismo ang nagtanim sa tabi ng paaralan. Mahina siyang nagsalita, "Sana po, itanim ninyo po ito sa Korea. Ipapamukha po nito sa inyo na ang mga batang Filipino ay hinding-hindi matatalo." Kinuha ko ang bulaklak gamit ang nanginginig na kamay. Bumulong si Vice Principal Kim, "Ginoo, natatakot na ako. Natatakot ako na matatalo tayo sa mga batang ito." Noong gabing iyon, umupo ako sa hotel room at tiningnan ang mga larawan ng mga bata sa paaralang sentral ng San Jose na umaawit ng pambansang awit. Mga bata na kupas ang damit at may butas ang sapatos, ngunit nagniningning ang mga mata. Naghanap ako sa YouTube ng mga clip ng mga batang Filipino na nakikipagkumpetensya sa World Science. Nakita ko ang clip ng isang batang Filipino na nanalo sa Physics Olympiad noong nakaraang taon. Ang batang iyon ay galing sa isang rural school na tulad ng pinuntahan namin ngayon. Isinara ko ang computer at kinapa ang ulo ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na ang pinaniniwalaan ko ay gumuguho ng malakas at hindi ko pa alam na ang susunod na araw ay magiging mas mabigat pa. Sa ika-5 araw, naglakbay kami sa isang sikat na pribadong paaralan sa Maynila na tinatawag na Paaralan ng San Ignacio. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, makakakita na ako ng isang paaralan na may tunay na kalidad. Ang gusali ay 4 na palapag, may kulay cream, malinis. Ang damuhan ay luntian, may artificial turf soccer field. Ang lahat ng silid-aralan ay may aircon. Ngumiti ako kay Vice Principal Kim. "Ito na, Ginoo. Ito ang paaralan na pantay sa amin." Ngunit nang pumasok ako sa paaralan, nakaramdam ako ng kakaiba. Malamig ang aircon, ngunit nakaramdam ako ng inis. Ang mga mag-aaral ay nakasuot ng puting polo at gray na pantalon, may pulang necktie. Lahat ay nagmano sa amin ng magalang, ngunit wala akong nakitang maluwang na ngiti tulad ng sa nakaraang 3 araw.
Ang mga mata ng mga bata ay masyadong seryoso, tulad ng mga Koreanong bata na nakasanayan ko. Eksaktong 8 a.m., umalingaw-ngaw ang lupang hinirang. 5,000 bata ang tumayo ng tuwid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako kinilabutan dahil lahat ay nakatayo ng tahimik na parang mga robot. Walang bata na umiyak, walang ngumiti. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay na pumalakpak ang mga bata ng 3 beses at tahimik na naghiwa-hiwalay. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa sarili kong paaralan sa Gangnam. Ang punong guro ay isang Filipino priest na nasa 60s. Nagmano siya at nagsalita ng Ingles na may British accent. "Welcome, distinguished guest from Korea. We are honored." Nagmano ako bilang tugon, ngunit naisip ko sa isip ko. Sa wakas, nakakita rin ako ng taong nagsasalita ng tamang Ingles. Inilibot niya kami sa mga silid-aralan, senior high school, mathematics class. Ang guro ay nagtuturo gamit ang smartboard, purong Ingles. Lahat ng bata ay mabilis na nagsusulat ng lecture. Nagtanong ang guro ng mga mahihirap na tanong na pang-olimpiyad. Agad na nagtaas ng kamay ang mga bata para sumagot. Ang sagot ay tama. Tumango ako bilang paghanga. Ito ang mga bata na handang makipagkumpetensya sa mundo. Ngunit sa panahon ng klase, napansin ko ang isang batang lalaki na nakaupo ng nakayuko, nanginginig ng kaunti ang mga kamay. Tinawag ng guro ang pangalan niya. Tumayo siya, nanigas, at nagkamali ng sagot. Mahina ngunit malinaw na nagsalita ang guro. "Malina naman, balik at mag-aral ka pa." Umupo ang bata, namumula ang mukha. Nakita ko ang luha na namumuo sa kanyang mata. Pamilyar ako sa imaheng ito. Ito ang imahe sa silid-aralan sa Korea araw-araw. Sa panahon ng tanghalian, inimbitahan kami na kumain sa school cafeteria, French food, steak, cream soup. Ang ilang bata ay tahimik na kumakain. Ang ilan ay palihim na kumukuha ng telepono para tingnan ang exam scores. Nagtanong ako sa isang bata sa katabing mesa, "Gusto mo bang mag-aral dito?" Ngumiti ng pilit ang bata. "Gusto ko po, pero nakakapagod. Pero kailangan pong magtiis." Nagtanong pa ako, "Kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong uri ng paaralan ang gusto mong puntahan?" Tumahimik ang bata sandali at mahinang sumagot, "Gusto ko pong mag-aral sa isang paaralan kung saan masaya ako kapag umaawit ng pambansang awit." Nagulat ako. Ang sagot na iyon ay galing sa isang bata sa nangungunang pribadong paaralan. Noong hapon, mayroong isang espesyal na debate sa Ingles sa pagitan ng paaralan ng San Ignacio at ang Rural Public School na pinuntahan namin kahapon. Naisip ko sa isip ko, siguradong matatalo ang rural school. Ngunit nang nagsimula ang debate, nanlaki ang mata ko. Ang mga bata sa paaralang sentral ng San Jose ay nakasuot ng kupas na uniforme, ngunit nakatayo ng tuwid at may tiwala. Sila ay nagsalita ng Ingles na may Filipino accent, ngunit malinaw at may lakas. Ang paksa ay, "Competition brings the best in people." Ang mga bata sa pribadong paaralan ay mahusay makipagtalo, ngunit sumagot ang rural school gamit ang isang maikling pangungusap na nagpatahimik sa silid. Ang kompetisyon ay nagpapalimot sa atin kung paano ngumiti. Ito ba talaga ang pinakamahusay? Ang komite ay pumalakpak ng mas malakas para sa rural school. Ang mga bata sa paaralan ng San Ignacio ay nakatayo ng tahimik, ang ilan ay nakayuko. Noong gabing iyon bago kami umalis, kinakausap ako ng pribado ng pari na punong guro. Mahina siyang nagsalita, "Principal Park. Ang aming paaralan ay matagal nang gumagawa ng no. One na mahuhusay na bata, ngunit ngayong taon, 2 na ang nagpakamatay. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko o mali." Tumayo ako ng tahimik. Ang pangungusap na iyon ay parang kutsilyong humiwa sa dibdib ko. Habang pabalik, binuksan ko ang telepono ko para tingnan ang balita sa Korea. Breaking news. Isang high school student sa Gangnam ang nagpakamatay dahil sa mas mababa sa inaasahang marka. Isinara ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila ay nagsisindi ng mga ilaw sa gabi. Ang dilaw na ilaw ay malabo, ngunit naramdaman ko na mas mainit ito kaysa dati. Nagsimula na akong maintindihan na ang bagay na itinuturing kong luma ay baka ang bagay na matagal na naming nawala. At bukas ang araw na pinakakinatatakutan ko. Sa ika-6 na araw, bumalik kami sa paaralang pambansa ng Barangka.
Naghanda ang Ministry ng Pilipinas ng isang malaking kaganapan na tinatawag na Araw ng Kultura at Kaligayahan para sa 300 guro ng Korea kasama ang 3,000 batang Filipino na magkakasamang gumawa ng mga aktibidad sa buong araw. Gumising ako ng 5 a.m. Mabilis ang tibok ng puso ko nang walang dahilan. Nagtanong sa akin si Vice Principal Kim habang nag-aalmusal, "May espesyal po ba ngayon, Ginoo? Bakit po kayo mukhang excited?" Hindi ako makasagot. Ramdam ko lang na hindi ito magiging katulad ng dati. Eksaktong 8 a.m., dumating kami sa paaralan. Sinalubong kami ng mga batang Filipino na may cloth banner na sinulatan ng kamay, "Maligayang pagdating, mga gurong Koreano na naging guro namin." Nabasa ko at halos tumulo ang luha ko nang hindi ko sinasadya. Ang unang aktibidad ay ang Knowledge Fair. Nagtayo ng booth ang mga batang Filipino para ituro sa mga Koreanong guro ang mga bagay na alam nila. May booth na nagtuturo kung paano magluto ng adobo, booth na nagtuturo kung paano sumayaw ng tinikling, booth na nagtuturo kung paano gumawa ng saranggola. Dumaan ako sa isang booth. Ang isang batang lalaki na high school ay nagtuturo sa isang Koreanong guro kung paano itali ang lubid ng kite. Mabagal siyang nagsalita sa Ingles. "If the kite flies high, it means your heart is free." Ang Koreanong guro ay ngumiti hanggang sa tumulo ang luha niya. Ang susunod na aktibidad ay traditional games. Nagpares ang mga batang Filipino at Koreanong guro para maglaro ng tug of war. Hinila ako ng isang maliit ngunit malakas na batang lalaki sa kanyang team. Nang pumito ang whistle, sumigaw ang maliit na batang lalaki. 1, 2, 3, Pilipinas, Korea. Sabay-sabay kaming humila. Nanalo ang team namin. Tumakbo ang mga bata at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko rin ang mga bata nang hindi ko sinasadya. Noong hapon, mayroong isang malaking stage sa field. Nagtanghal ang mga batang Filipino ng folk music. May isang banda ng high school student na tumugtog ng bamboo dance music ng napakaganda na kinilabutan ako. Sinundan ito ng modern folk dance na kung saan masayang sumasayaw ang mga senior high school student. Maraming Koreanong guro ang nagsimulang umindak nang hindi nila namamalayan. Pagkatapos, dumating ang sandali na hindi inaasahan ng sinuman. Umakyat sa stage ang punong guro ng Pilipinas at nagsalita sa mic. "Ngayon, gusto naming makita ng mga guro ng Korea na ang mga batang Filipino ay hindi lamang nag-aaral para sa mga exam, ngunit nag-aaral para maunawaan ang kanilang sarili at mahalin ang kanilang bansa." Pagkatapos, dahan-dahang umakyat sa stage ang 3,000 bata. Walang nag-utos, walang nagpilit. Lahat ng bata ay tumayo ng maayos, bumubuo ng isang dambuhalang hugis puso sa gitna ng field. At ang tunog ng lupang hinirang ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa speaker. Ito ay ang tunay na boses ng 3,000 bata, a cappella. Walang instrumento, tanging ang boses lang ng mga bata na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Nakatayo ako roon. Ang 300 Koreanong guro ay nakahanay na parang mga sundalo na handa ng matalo. Ang tinig ng mga bata ay tumataas bawat linya. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Nakita ko ang Koreanong guro sa tabi ko na nanginginig. Nakita ko si Vice Principal Kim na tinatakpan ang bibig niya. Nakita ko ang isang batang guro na bumagsak sa damuhan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Ang tinig ng mga bata ay tumataas. Pakiramdam ko ay may dambuhalang alon na humampas sa dibdib ko. Itinaas ko ang aking kamay at tinakpan ang sarili kong bibig, ngunit huli na, ang luha ay umagos. Walang tunog, nagpatuloy ang mga bata sa pagkanta. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Ngayon, halos lahat ng Koreanong guro ay umiiyak. Ang ilan ay nagyakapan, ang ilan ay nagmano sa mga batang Filipino mula sa malayo, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. Bumagsak ako, lumuhod sa damuhan. Umiyak ako ng malakas hanggang sa nanginginig ang buong katawan ko. Umiyak ako dahil naaalala ko ang mga Koreanong bata na nagpapakamatay. Umiyak ako dahil naaalala ko ang sarili ko na dating naniniwala na ang kaligayahan ay isang karangyaan. Umiyak ako dahil sa parehong pambansang awit na ito, ang mga bata sa aming bansa ay natatakot ngunit dito, mahal na mahal ito ng mga bata mula sa kanilang puso. Nang matapos ang kanta,
Sabay-sabay na nagmano ang 3,000 bata sa amin at sumigaw ng malakas. Salamat po at minahal ninyo kaming mga batang Filipino tulad ng inyong mga anak. Umiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Niyakap ni Vice Principal Kim ang balikat ko. Ang 300 Koreanong guro ay nakatayo na umiiyak sa gitna ng field ng paaralan sa Pilipinas. Walang makapagsalita ng matagal. Noong gabing iyon, lumapit sa akin ang punong guro ng Pilipinas. Mahina siyang nagsalita. Principal Park, hindi namin gustong talunin kayo. Gusto lang naming makita ninyo na ang bawat bata ay ipinanganak para maging masaya, hindi ipinanganak para makipagkumpetensya hanggang sa mamatay. Yumuko ako at nagsalita sa unang pagkakataon, talo po kami. Talo kami sa mga batang Filipino simula pa sa unang linya ng pambansang awit. Noong gabing iyon, sumulat ako ng email sa Ministry ng Edukasyon ng Korea. Ang paksa ng email ay, pakiusap, reviewin ang sistema, pinapatay ng sistema ng edukasyon ng South Korea ang aming mga anak. Hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang mababago ng email na iyon, ngunit may isang bagay akong alam. Bukas ang araw kung saan kailangan kong tumayo at sabihin ang katotohanan sa lahat, kahit na mawala sa akin ang lahat. Sa ika-7 araw, ang huling araw ng biyahe, naghanda ang Ministry ng Pilipinas ng isang closing ceremony na tinatawag na Araw ng Pagkakaibigan ng Pilipinas-Korea sa auditorium ng University of the Philippines. Ang 3 Koreanong guro at mga batang Filipino na representative mula sa bawat paaralan na binisita namin ay nagtipon halos 5,000 katao. Gumising ako ng 3 a.m., umupo at sumulat ng talumpati buong gabi. Sumulat ako at binura at sumulat muli dahil sa tuwing isusulat ko ang salitang talo o mali, nanginginig ang kamay ko. 25 taon akong naniwala na mas mahusay ang aming sistema. Ngayon, kailangan kong umakyat sa stage at sabihin sa lahat na mali kami sa buong panahon. 9 m. Puno ang auditorium. Ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng South Korea ay magkasabay na nakataas. Ang mga batang Filipino ay nakasuot ng malinis na puting uniforme. Lahat ng Koreanong guro ay nakasuot ng pare-parehong suit, ngunit walang sino man ang nakangiti tulad ng sa unang araw. Nagsimula ang seremonya sa pambansang awit ng dalawang bansa. Unang tumugtog ang pambansang awit ng Korea. Tumayo ako ng tuwid, ang kamay ay nakalagay sa dibdib, ngunit ang tinig ng mga Koreanong guro ay napakahina. Marami ang umiyak simula pa sa unang linya. Sinundan ito ng lupang hinirang, 5,000 batang Filipino ang muling umawit ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, napakalakas ng tunog na nanginginig ang kisame ng auditorium. Pinikit ko ang mata ko. Ang mga larawan ng mga batang nagpakamatay sa Korea ay umulit-ulit sa isip ko. Umiyak ako ng tahimik sa ilalim ng kanta. Pagkatapos ng pambansang awit, ang Undersecretary ng Edukasyon ng Pilipinas ay umakyat sa stage para magbigay ng panimulang salita. Malambing siyang nagsalita. Ngayon, hindi tayo nagkikipagkumpetensya. Gusto lang naming makita ng aming mga kaibigan sa Korea na ang kaligayahan at tagumpay ay maaaring magkasama. At dumating na ang pagkakataon ko na umakyat sa stage. Nanginginig ang mga binti ko na halos matumba ako. Sumigaw ng malakas ang mic dahil basa sa pawis ang kamay ko. Tumingin ako sa ibaba. Ang 300 Koreanong guro ay nakahanay, umiiyak ng walang tigil. Ang mga batang Filipino ay nakaupo at nakangiti. Nagbibigay ng suporta, huminga ako ng malalim at nagsalita ng may nanginginig na boses. Magandang araw po. Ako po si Park Ji-hoon, punong guro ng high school sa Gangnam, Seoul. 1 linggo na ang nakalipas. Dumating ako rito na may pagmamataas. Naniniwala ako na ang mga batang Korean ay ang pinakamahusay sa mundo. Naniniwala ako na ang aming sistema ay walang pagkakamali. Akala ko, ang mga batang Filipino ay luma na dahil hindi sila marunong makipagkumpetensya. Dati, tinatawanan ko na ang mga batang Filipino ay umaawit ng pambansang awit araw-araw. Akala ko, ito ay luma na at nag-aaksaya ng oras. Ngunit sa linggong ito, sinampal kami ng mga batang Filipino gamit ang kanilang mga ngiti. Sinampal kami gamit ang kanilang kabaitan. Sinampal kami gamit ang pambansang awit na inawit mula sa puso.
Nakita ko ang mga batang rural na walang aircon ngunit tumatawa ng mas malakas kaysa sa mga batang Gangnam na mayroon ng lahat. Nakita ko ang mga bata na walang tutor ngunit gumawa ng robot na nanalo sa world level. Nakita ko ang mga bata na nag-aaral lang ng 6 na oras sa isang araw ngunit mas mahal ang kanilang bansa kaysa sa aming mga bata na nag-aaral ng 16 na oras. At higit sa lahat, nakita ko ang mga batang Filipino na masaya kapag umaawit ng pambansang awit, samantalang ang mga batang Korean ay natatakot kapag umaawit ng pambansang awit. Ngayon, inaamin ko sa harap ng lahat, talo ang South Korea. Talo kami sa mga batang Filipino. Talo kami sa puso ng mga batang Filipino. Talo kami sa isang sistema na nagbibigay daan sa mga bata na maging bata talaga. Hindi kami natalo sa exam score, natalo kami sa pagiging tao. Humingi ako ng tawad sa lahat ng Koreanong bata na tinuruan ko. Humingi ako ng tawad dahil sinabi ko sa kanila na hindi mahalaga ang kaligayahan. Humingi ako ng tawad dahil naniwala ako na ang pagpapakamatay ay ang presyo ng tagumpay. Huminto ako sa pagsasalita, ang luha ay umaagos. Nagmano ako sa mga batang Filipino sa harap ko at yumuko ng malalim. Tahimik ang auditorium sa loob ng 2 segundo at pagkatapos, napakalakas ng palakpak na nanginginig ang mga dingding. Tumayo ang mga batang Filipino at pumalakpak para sa Koreanong guro na umamin ng pagkakamali. Lahat ng Koreanong guro ay tumayo at umiyak. Tumakbo si Vice Principal Kim sa stage at niyakap ako ng mahigpit. Ang 300 sa amin ay sabay-sabay na umiyak na parang mga bata na nawalan ng lahat. Ngunit sa pagkawala na iyon, naramdaman ko na parang may bago akong nakuha. Pagkatapos, ang Undersecretary ng Pilipinas ay umakyat sa stage. Niyakap niya ako ng mahina at nagsalita sa mic. Principal Park, hindi nanalo ang Pilipinas sa Korea. Inabot lang namin ang aming kamay at natutuwa kaming hinawakan ninyo ang aming kamay. At pagkatapos, inutusan niya ang mga bata, awitin ninyo muli ang pambansang awit para sa ating mga guro ng Korea. 5,000 bata ang muling umawit ng lupang hinirang, ngunit sa pagkakataong ito, ang 300 Koreanong guro ay sumabay sa pagkanta. Inawit namin ito ng may Korean accent, minsan mali, minsan lumaktaw, ngunit inawit namin ito ng may luha at buong puso. Nang matapos ang kanta, walang pumalakpak. Lahat ay tumayo at nagyakapan ng tahimik ng matagal. Alam ko na ito ang araw kung saan namatay ang sistema ng edukasyon ng South Korea at ang araw kung saan ipinanganak akong muli bilang isang tao. Noong gabing iyon, sumulat ako ng resignation letter at ipinadala ito sa school board kasama ang isang proposal para sa isang education reform project sa South Korea gamit ang Pilipinas bilang modelo. Hindi ko alam kung sisipain ako palabas o aanyayahan na maging isang ministro, ngunit may isang bagay akong alam. Hindi ako papayag na may Koreanong bata pang mamamatay dahil sa exam score. At sa tuwing maririnig ko ang lupang hinirang mula ngayon, magdarasal ako at iiyak dahil iyon ang awit na nagligtas sa buhay ko. 2 buwan pagkatapos kong bumalik sa South Korea, tinawag ako sa school board sa Seoul. Inaasahan ng lahat na iimbestigahan ako o parurusahan dahil ang talumpati ko noong araw na iyon ay kumalat sa buong online world. Ang clip ng Koreanong punong guro na umiiyak at umaamin ng pagkatalo sa mga batang Filipino ay may 200 million views sa loob lamang ng 1 linggo. Pumasok ako sa meeting room, automatiko akong nagmano. Tumayo ang ministro ng edukasyon at marahan na tinapik ang balikat ko. Principal Park, ginising mo na rin sa wakas ang South Korea. Naguluhan ako. Sa halip na parusahan ako, inabot niya sa akin ang isang dokumento. Nag-set up kami ng National Education Reform Committee at gusto naming ikaw ang maging chairman. Tumayo ako ng tahimik ng matagal at pagkatapos ay yumuko. Isang pakiusap lang po, sir. Payagan ninyo po akong dalhin ang 5,000 Koreanong bata sa Pilipinas muli. Sa pagkakataong ito, hindi para mag-aral, ngunit para matuto kung paano maging tao mula sa mga batang Filipino. Tumango ang ministro. Aprobado. Pagkaraan ng 3 buwan, spring, 5 eroplano na puno ng 5,000 Koreanong high school student ang lumapag sa Suvarnabhumi, NAIA. 50,000 batang Filipino ang naghihintay na sumalubong sa Luneta Park, ang watawat ng Pilipinas
at ang watawat ng South Korea ay magkasabay na itinaas. 8 a.m., umalingaw-ngaw ang lupang hinirang. 5,000 Koreanong bata ang tumayo ng tuwid. Sa pagkakataong ito, walang natakot. Lahat ay nagmano kasama ang mga batang Filipino at sabay-sabay na umawit ng lupang hinirang sa unang pagkakataon. Nakatayo ako sa gitna, umiyak muli. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pag-asa. Isang Koreanong bata ang tumakbo sa akin. Nakasuot siya ng Filipino school uniform na hiniram sa isang batang Filipino. Nagsalita ang bata ng Tagalog na may Korean accent. Guro, naiintindihan ko na po kung bakit nakakangiti ang mga batang Filipino araw-araw. Niyakap ko ng mahigpit ang bata at bumulong. Dahil hinding-hindi nila nakalimutan na ipinanganak sila para maging masaya, hindi para manalo. Noong araw na iyon, wala kaming ginawang engranding seremonya. Ang mga bata ng dalawang bansa ay umupo lang sa isang bilog sa ilalim ng balete tree. Umaawit ng pambansang awit ng bawat isa, nagpapalitan. Kumain kami ng adobo at kimbap, nagtawanan, at umiyak. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga Koreanong bata na dating maputla dahil sa pag-aaral ng husto ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay sa mukha. Nakita ko ang mga batang Filipino na dating itinuturing na luma ay nagtuturo sa mga Koreanong bata kung paano awitin ang Koreanong pambansang awit, Aegukga. Nagdasal ako at nagsalita sa isip ko, "Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa exam scores, ngunit sinusukat sa ngiti ng mga bata." Sa wakas, naiintindihan ko na ang kaligayahan ay hindi gantimpala pagkatapos ng panalo, ngunit ito ang fuel na nagpapapanalo sa atin. At noong araw na iyon, ako, sa edad na 45, ay natapos ang pinakamahalagang aralin sa buhay ko. Mula sa pinakamaliit na guro sa mundo, isang batang Filipino, makalipas ang isang taon, nakatayo ako sa field ng dating Gangnam High School, ngunit lahat ay nagbago na. Ang bakod ng paaralan ay bakal pa rin na kulay gray, ngunit ngayon ay may mga marigold na nakatanim sa magkabilang gilid. Ang mga mag-aaral ay nakasuot pa rin ng puting polo at navy blue na pantalon, ngunit wala nang nakasuot ng mahabang sleeve para itago ang mga scar sa pulso. 8 a.m. Tumunog ang kampana. Ang lahat ng bata sa paaralan ay tumakbo at nagtipon sa field. Walang nagrereklamo kung bakit kailangang umawit ng pambansang awit araw-araw dahil ang pambansang awit na umalingaw-ngaw ngayon ay hindi lang Aegukga. Lahat ng bata ay tumayo ng tuwid at umawit ng isang stanza ng Aegukga bago huminto. Sinundan ito ng isang stanza ng Lupang Hinirang at nagtapos ito sa Filipino friendship song na itinuro ng mga batang Filipino. Ang mga batang Korean ay umaawit ng Tagalog, ang mga exchange student na Filipino ay umaawit ng Korean. Lahat ay umaawit ng sabay-sabay hanggang sa nanginginig ang field. Nang matapos ang kanta, hindi agad naghiwa-hiwalay ang mga bata, ngunit sabay-sabay na sumigaw. Ipinanganak tayo para maging masaya at mapasaya ang iba. Ang pangungusap na ito ay naging bagong panata ng aming paaralan. Nagbago ang mga silid-aralan. Wala ng after-school tutoring. Pinalitan ito ng clubs. Lunes, Happiness Club. Martes, Filipino Cooking Club. Miyerkules, Filipino Folk Dance and K-Pop Dance Club. Huwebes, Organic Gardening Club sa rooftop. Biyernes, Mental Health Discussion Club kung saan may volunteer child psychiatrist na nakikinig bawat linggo. Ang exam scores ay mahalaga pa rin, ngunit nagdagdag kami ng bagong pamantayan, Weekly Happiness Index. Ang lahat ng bata ay sumasagot ng isang maikling survey. Kung ang isang bata ay mas mababa sa 6,010 sa loob ng 3 magkasunod na linggo, kailangan ng class teacher na tawagan ang magulang hindi para pagalitan, ngunit para maghanap ng solusyon ng magkasama. Sa unang taon ng pagpapatupad, bumaba ang suicide rate ng mga high school student sa Gangnam ng 78%. Ipinahayag ng ministry ang aming paaralan bilang National Happiness Model School. Tinanong ako ng isang reporter sa press conference, paano ninyo nabago ang buong sistema ng bansa sa loob lamang ng isang taon? Nagmano ako at sumagot, wala po akong binago. Tumigil lang po ako sa paghadlang sa mga bata at hinayaan ko po ang mga batang Filipino na baguhin ito. Tuwing Biyernes ng gabi,
Binubuksan ko ang maliit na meeting room para sa mga bata na dating nag-iisip na magpakamatay para makipag-usap. Minsan, sinabi sa akin ng isang bata, "Guro, dati akala ko kung hindi ako makakapasok sa magandang unibersidad, tapos na ang buhay ko. Ngunit ngayon, alam ko na nagsisimula pa lang ang buhay ko dahil mayroon na akong mga kaibigan, mayroon na akong mga guro na nakikita ako bilang tao, hindi bilang isang score." Ngumiti ako at nagmano sa bata. "Salamat at nakaligtas ka, anak." Tuwing Biyernes ng gabi, binubuksan ko ang lumang clip ang araw kung saan 5,000 batang Filipino ang umawit ng pambansang awit para sa mga Koreanong guro. Manonood ako ng mag-isa at iiyak ng mag-isa, hindi dahil sa kalungkutan, ngunit dahil sa saya na sa wakas, naging guro na ako na kailangan talaga ng mga bata. Naiintindihan ko na ang kadakilaan ng edukasyon ay hindi ang paggawa ng mga bata na mas mahusay kaysa sa iba, ngunit ang paggawa ng mga bata na mahalin ang kanilang sarili ng sapat para mabuhay ng may kabuluhan. At ang pandaigdigang katotohanan na nakuha ko mula sa Pilipinas ay, ang lahat ng bata sa mundo ay may karapatan ng ngumiti. Tungkulin ng mga matatanda na huwag hayaang mawala ang ngiting iyon. Ngayon, ako pa rin ang punong guro ng Gangnam High School, ngunit sa tuwing may nagtatanong sa akin kung kailan ako naging pinakapinagmamalaki sa buhay ko, pareho ang sagot ko sa tuwing, ang araw na tumayo ako na umiiyak sa gitna ng field ng paaralan sa Pilipinas at inamin ko na talo ako sa maliliit na bata na umaawit ng pambansang awit mula sa puso. Iyon ang araw kung saan nanalo ako sa sarili ko. 3 taon pagkatapos ng araw na iyon. Nakatayo ako sa Luneta Park, Maynila, muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako bisita. Ako ang co-host. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng Asian Institute of Kaligayahan at Pagpapakatao, isang 3 palapag na gusaling kahoy na nara na may Filipino-Korean architecture, Filipino-style roof at Korean window. Itinayo ito gamit ang mga donasyon mula sa mga Koreanong bata at mga batang Filipino na magkasamang lumaki. Sa harap ng gusali, mayroong 2 flagpole, ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng South Korea ay sabay-sabay na itinaas tuwing umaga. Ang mga bata mula sa 2 bansa ay nagpapalitan sa pagtaas ng watawat. 8 a.m., eksakto. 10,000 bata mula sa 10 bansa sa Asya ang nakahanay. Nakatayo ako sa tabi ng direktor ng institute na siya ring batang babae na nagbigay sa akin ng marigold 3 taon na ang nakalipas. Ngayon ay 18 taong gulang na siya, isang freshman college student ng education. Ngumiti siya sa akin. "Oras na po natin, Guro Park." Nagmano ako sa kanya at umakyat kami sa stage ng sabay-sabay. Kinuha ko ang mic. Nanginginig pa rin ang boses ko tulad ng sa unang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa tuwa. Magandang araw mga bata. 3 taon na ang nakalipas, dumating ako rito na may pagmamataas. Ngayon, bumalik ako na may pagmamalaki. Pagmamalaki na makita ang mga bata mula sa Korea, Pilipinas, Japan, Vietnam, Laos, Cambodia, Indonesia, China, at India na magkasamang nakatayo, umaawit ng pambansang awit ng bawat isa at ngumingiti sa bawat isa na parang magkakapatid. Huminto ako at itinuro ang karatula sa harap ng gusali. Ang mga letra ay nakasulat sa Tagalog at Korean. Ang institute na ito ay hindi nagtuturo sa mga bata kung paano maging mas mahusay kaysa sa iba, ngunit nagtuturo sa mga bata kung paano mahalin ang kanilang sarili at mahalin ang kapwa-tao. Dahil kung mahal ng bawat bata ang kanyang sarili, hindi na kailangang mamatay pa ang sinumang bata sa mundong ito dahil sa exam scores. Pumalakpak ng malakas ang 10,000 bata at ang batang Filipino ay lumapit sa akin. Inabot niya sa akin ang mic at bumulong. "Guro, maaari po ba tayong umawit ng lupang hinirang kasama namin muli? Magsimula po kayo." Ngumiti ako hanggang sa tumulo ang luha ko at itinaas ang mic. Bayang Magiliw, perlas ng silanganan. Agad na sumabay sa akin ang 10,000 bata. Napakalakas ng tunog na lumipad ang mga ibon. Kumanta ako hanggang sa matapos ang awit at sumigaw ng buong lakas, "Salamat Pilipinas." Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakadakilang bansa ay ang bansa kung saan ang mga bata ay nakangiti araw-araw. Tumakbo ang lahat ng bata at niyakap ako.
Niyakap ko ang bawat bata, basa ang suit ko sa luha. Noong hapon, naglakad ako sa malaking balete tree sa tabi ng institute. Sa ilalim ng puno, may marble plaque na inukit ng isang pangungusap, ako mismo ang sumulat nito. Hayaan ang ngiti ng huling bata na maging panukat ng kadakilaan ng isang bansa. Sa ilalim ng plaque, may isang maliit na kahon na kahoy. Sa loob ay ang isang tuyong buto ng marigold na ibinigay sa akin ng batang babae, 3 taon na ang nakalipas. Iniingatan ko ito hanggang ngayon. Nagmano ako sa balete tree at mahinang nagsalita. Salamat sa paggawa sa akin mula sa isang mayabang na punong guro na maging isang tao na marunong magmahal, at salamat sa pagpapaalam sa akin na ang pinakadakilang himala sa mundo ay hindi ang perpektong exam score, ngunit ang ngiti ng isang bata na umaawit ng pambansang awit mula sa puso. Bumaling ako at tiningnan ang 10,000 bata na nagtatawanan at nakangiti ng maluwang. Hindi lang ako ang binago ng Pilipinas, ngunit binabago nito ang buong mundo. Isang ngiti sa bawat pagkakataon, isang awit ng pambansang awit sa bawat pagkakataon, isang puso sa bawat pagkakataon. At mananatili ako rito hanggang sa huling araw ng buhay ko para ipasa ang himalang ito na tinatawag na kaligayahan ng mga bata sa bawat bata sa mundo. Magandang araw po. Ako si Park Ji-hoon, dating punong guro ng Gangnam. Kasalukuyan ay isang anak ng Pilipinas, magpakailanman.